Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa chapter 13 ng unang Korinto. At bago po tayo magpatuloy, bago basahin ang ating talatang pagbabasihan ng ating mensahe sa umagang ito, ay nais ko munang dalhin kayo sa chapter 12 sa ating huling sermon last Sunday. At diniscuss po natin ang chapter 12, verse 1 to 11. At ito po ay nagsasabi patungkol sa mga kaloob ng Espiritu or spiritual gifts. Ating nilinaw na ang spiritual gifts ay pinagkakaloob ng banal na Espiritu ayon sa kanyang kagustuhan para sa benepisyo o kapakinabangan ng Iglesia. Hindi po ito pinagkakaloob para sa ating kapakinabangan, kung hindi ito ay pinagkakaloob sa bawat isa sa atin upang sa kapakinabangan ng mga taong nakapaligid sa atin o sa loob ng ating church. At sumunod po rito ay ang pangalawang bahagi ng chapter 12 na hindi na po natin gagawing mensahe sapagkat ipinahayag dito kung paano po kumikilos yung tinatawag nating spiritual gifts sa loob ng church. And chapter 12, verses 12 to 31 ay kung paano ito gumagawa. At dito ay pinahayag ni Paul ang paglalarawan kung paano gumagawa ang isang katawan ng may maraming bahagi. At maraming beses na natin itong naiintindihan. Big or small, ang lahat ng kaloob ay mahalaga. Katulad ng isang katawan, iisa ulo, ngunit iba't ibang bahagi ang katawan. Ang lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga sapagkat may kanya-kanya siyang ginagawa. Hindi po pwedeng sabihin ng mata o ng siko na hindi siya mahalaga sapagkat lahat ng bahaging yan ay may kailangang gawin. So, ibig sabihin, kapag merong isang bagay na hindi gumagana sa katawan, hindi makakapag-perform ang katawan ayon sa layunin kung bakit ginawa ang katawan. Ganon din ang Iglesia. Malimit ay ating binabaliwalang bahala yung mga ministeryong maliliit o nasa ibaba, ngunit sa totoo, lahat ng iyan ay mahalaga. Kung gaano kahalaga ang nasa ibaba, kung gaano kahalaga ang nasa taas, ganon din kahalaga ang nasa ibaba. Kaya yun lamang ang sinasabi ng second part ng chapter 12 ng bawat kaloob sa Iglesia, anuman iyan na ipinagkaloob sa atin, lahat ng iyan ay mahalaga. At lahat ng iyan ay para sa ikatitibay, ikalalago ng isang Iglesia, ang Iglesia ng Panginoon. At sa umagang ito, tayo po ay magkakasal sapagkat ang ating chapter na babasahin ay palaging naririnig natin kapag tayo ma-attend ng kasal at kapag merong party or renewal of vows during Valentine's Day sa mga church. So, buksan po natin ang ating mga Bible. At babasahin ko to sa Pilipino, ang 1 Corinthians 13, verses 1 to 13. Sabi po rito, at ito ang salita ng Diyos, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pumpyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Verse 4.
Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin. Hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Verse 11, Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Kaya't ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tayo muna sa gitna manalangin. Patuloy po kaming humihingi ng paggabay sa inyo, aming Diyos, sa pagtalakay namin ng mahalagang bahaging ito ng iyong mga salita, na kung saan may malaking ambag ito sa aming mga pananampalataya. Hayaan mong biyaya ng karunungan mo ang patuloy tumaloy sa amin. Pagtiyagaan po naming unawain ang mga salitang aming maririnig. Ito po ay ayon lamang sa iyong pagtulong at patnubay, hindi sa aming sariling kaalaman. Kaya, aming Diyos, dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng iyong anak at ang aming Panginoon, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Sabi nga kanina, magkakasal ako ngayong umaga. Una sa lahat, narinig natin sa unang bahagi ng talata na love is essential in our service to God and to one another. Napakahalaga na maunawaan natin na sa ating paglilingkod, walang silbi ang lahat ng bagay kung ang intensyon natin ay mali. Ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos ang mga bagay maging ang ating paglilingkod kung hindi ito kinakikitaan ng pag-ibig. Hindi sapat na sabihin nating mahal kita, sapagkat kailangan nating gawin ang lahat ng ating sinasabi. At ito ang problema ng mga taga-Korinto. Sa kanila, pinagkalooban sila ng mga kaloob na espiritual o yung tinatawag nating spiritual gifts. Ngunit, ang spiritual gifts na pinagkaloob sa kanila ay kanilang ginagamit upang sila'y makinabang, upang ang lahat ng bagay ay maging kapakinabangan nila at hindi para maglingkod sa kanilang kapwa mga mananampalataya. Yon ang pagkakaiba. Sabi natin noong ating huling pag-aaral na ang kaloob, ang espiritual na kaloob ay pinagkaloob sa atin, hindi sa ating kapakinabangan, kung hindi para sa kapakinabangan ng kapwa natin mananampalataya. Ngunit kabaliktaran, itong mga taga-Korinto, sa kanilang paningin patungkol sa spiritual na kaloob. Kung ating pagbabasihan ang mismong katuruan ng Panginoon, Matthew 20-28,
Sabi ng Panginoon, even as the Son of Man came not to be saved, to serve, but to serve, not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Mismo ang Panginoong Kristo ay naparito para maglingkod at hindi para paglingkuran. Yon ang kanyang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Siya ay naglilingkod ng walang kapalit at handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng marami. At ito ang punto ni Paul. Ito ang dapat inaasahan sa bawat isa sa atin. Ito ang dapat naiintindihan ng bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pinakamahalagang utos. At ito ay tungkol sa pag-ibig. Ibigin natin ang Diyos una sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ito po ay iniutos at ito ay isang virtue na pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. At sinasabi ng ating talata, love matters far more than our spiritual gifts. Sa lahat ng sinabi ng talata, pinakamahalaga na may pag-ibig ang lahat ng ating ginagawa. True love is shown not in a word and talk, but in deed and truth. Hindi lamang yan sa pamamagitan ng pagsasabi nating iniibig kita o mahal kita. Kung hindi lahat ng iyan ay pinapahayag din sa pamamagitan ng ating pagpapahayag, sa pamamagitan ng ating paggawa, ang ating pag-ibig. Sinasabi ng 1 John 3:18. At sa pangalawang bahagi, ipinaliwanag ni Paul kung anong klase ng pag-ibig mayroon ang Diyos para sa atin. Malimit ginagamit ang mga talatang ito sa mga ikinakasal. Ngunit ngayon, tingnan natin sa tamang konteksto. Bakit ba ipinahayag ni Paul ang mga talatang ito? Upang ipakita sa atin ang tunay at kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Ang lahat ng binigkas dito at inilarawan ni Paul ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi natin kayang gawin kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Naintindihan po ba natin? Kaya nga ito'y kaloob. Ito'y hindi nagmula sa atin. Ito'y bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ang mata natin ay pawang namumungay. Ang mga bagay na yan ay kaloob ng banal na Espiritu. Our Creator's loving kindness toward us. Sabi nga ng talata, love is patient and kind. Napagandang pakinggan, hindi po ba? Kaya pag kayo nasa harapan ng dambana, talaga namang kinikilig ang bawat isa habang naririnig ang mga bagay na ito. Lalo na ako ang babae, umiiyak-iyak pa. Ano po? Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist in its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoings, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Lahat ng karunungan, lahat ng mga kaloob, lahat ng iyan ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ay mananatili. Ang mga bagay na tinutukoy, sabi ko nga kanina, ay ang mismong pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo inibig ng Diyos
kung paano yung perfect o perpektong pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagkukulang. It abides, hindi po ba? The love of God never fails in kindness, in truth, in patience, goodness. Yet, itong mga mananampalataya, katulad natin, mga taga-Korinto, are often unkind, impatient, lovers of sin, and so on. Pinahayag natin itong mga taga-Korinto at sinabi mismo ni Paul, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang dapat na di-display o nakikita sa bawat isa sa atin. Ganito ba ang inyong pag-ibig? Of course, nakita natin noong mga una, nakita natin na ang pag-ibig ng mga taga-Korinto ay mapagmataas. Yun ang kanilang gawin. Hindi po ba? Pinagmamalaki nila ang karunungan at inuuna nila ang kanilang sarili more than sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Ang nais nila sa lahat ng pagkakataon ay makinabang sa mga bagay na ginagawa nila para sa iglesia at gusto nila sila ang palaging nauuna. Kaya nga minsan, natutuwa ako. Sabihin na lang natin sa pagbibigay. Maraming mga iglesia na talagang magaling magkaloob, lalo na ng pinansyal na bagay sa church. Hindi po ba? Pero kung ating mapapansin, marami ring iglesia ang magagastos. Sila nagkakaloob, sila ay tapat magkaloob, pero pagdating sa paggastos, gusto nila yung kanilang kinaloob, ay sila rin ang makikinabang. At makikita natin yan sa mga activities ng church. Ano po? Malimit na pagsasabihan tayo na killjoy. Of course, may pera naman. Malaki pera natin. Gamitin natin yan. Tayo naman nagbibigay niyan. Pero dapat nating maintindihan, kahit anumang uri ng kaloob yan, spiritual, pinansyal, lahat ng yan ay pinagkakaloob para sa ikatitibay at kalalago ng church. At kung hindi ganoon ang ating kaisipan, tandaan natin, lahat ng ating paglilingkod ay walang kabuluhan. Kaya nga ang paglilingkod, ang motibo ay pag-ibig. Nagtsatsaga, mabait. Yun ang dapat nakikita. Sapagkat kung hindi pag-ibig ang magiging motibo ng lahat ng ating paglilingkod, madali tayong magsasawa. Naintindihan po natin. Madali tayong mapapagod. Bakit? Kasi hindi dumadaloy sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi nga niyang Titus 3:4-5, sabi niya, the kindness of God toward His people is a loving kindness. Doon lang natin titingnan lahat ng ipinakita ng buong talata. God's love is a loving kindness. The character of God Himself manifests the reality that kindness must flow from love. Ang kabaitan, ang kabutihan ay kailangang makita upang ipahayag natin yung ating pag-ibig. Kailangan na ipaparanas yung pag-ibig na yan. Sabi ko nga, mga kapatid, kung merong mahirap na ipahayag o ipadama sa isang kaibigan o sa isang pamilya, ay yung pag-ibig. Sapagkat mahirap dayain ang pag-ibig. Hindi po ba? Alam ng taong ating pinapahayagan ng pag-ibig kung genuine ang pag-ibig mo o hindi. Hindi porket sinabing I love you, okay na. Hindi sinabing mahal kita, okay na. Kundi paano mo ipinakikita yung pag-ibig na yun? Hindi po ba? Napakahalaga. And isa sa sinasabi rito ay this love that God have toward His people is a loving kindness. Loving kindness, ito po, means both
patience, and kind, being aspect of a true love. Kailangan yung pag-ibig na palaging nananatili magpakailanman. At ang pinakamahalagang karakter ng pag-ibig na yan ay yung pagiging pasensyoso at pagiging mabait. Gaano ba kabait ang Diyos sa atin? Bagamat sinasabi natin God is love, of course, yun ang nature ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. Pero paano niya ito'y pinakikita? Kapag ba tayo ay kinoconvict ng ating Diyos sa ating mga kasalanan, pagmamahal ba yun? Of course, pagmamahal. Kapag ba pag tayo ba'y pinahihirapan ng Diyos dahil sa ating kasalanang ginawa, yung ba'y pagpapakita ng pagmamahal? Kapag ba tayo dinidisiplina ng Diyos kapag tayo may kasalanang ginawa, yung ba'y pagpapakita ng pagmamahal? Of course. Kung ang Diyos ay kung hindi tayo mahalaga sa harapan ng Diyos, bahala tayong mahulog sa ating mga kasalanan, hindi niya tayo pakikialaman. At hindi po tayo bago diyan. Bilang mga magulang, marami sa atin, alam natin kung paano natin, kung sa pagmamahal natin sa ating mga anak para hindi sila mapariwara sa kanilang buhay, kailangan natin disiplinahin sila. At naiintindihan natin na ginagawa natin yon dahil mahal natin ang ating mga anak. Kapag hinihigpatan natin sila, ipinadarama natin ang tunay na pag-ibig bagamat hindi nila naiintindihan dahil mahal natin sila. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nasa sa atin. At sinasabing nito mismo kung anong uri meron ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ba kalakasan natin na maunawaan ang mga bagay nito na ganito pala umiibig ang Diyos sa atin? Kaya every time na tayo nakakasala, every time tayo naghihirap dahil sa mga kabuktutan, kasalanan natin ginagawa, nauunawaan natin kung bakit natin dinaranas sa mga bagay-bagay. Hindi dahil ang Diyos napakahigpit, kung hindi inuunawa natin na ang Diyos, ang aking Ama, ay mapagmahal. Magkaiba kasi yun kung paano natin i-define. Sabi niya nga, love is patient. God does not always chastise us for sin right away, but often gently prods us to repent before He sends harsher discipline on our way. Kapag tayo nagkasala, hindi naman basta tayo pinaparusahan ng Diyos. Tama po ba? Walang nagkasala at nahulog sa kasalanan ng bigla. Unti-unti yan. Maaari nung una, hindi masyado tayong naiintindihan, pero pinapaalalahanan tayo, pero habang tumatagal, hindi tayo nakikinig. Pero makita natin yung progression, di ba? Habang lumalaki ang kasalanan natin ginagawa, pahirap ng pahirap. Hindi tayo pinaparusahan ng bigla sa ating kasalanan ginawa, kundi makita natin bilang mga anak ng Diyos, yung paraan ng pagdisiplina niya sa atin. Hindi po ito patuloy. Ang ating ng pakikipagrelasyon ay isang bagay na nagpapahayag din na kailangan ng ating pag-ibig, yung tunay na pag-ibig ay mapasensya. At kapag mapagpasensya ang ating pag-ibig sa ating mga kapwa o lalo na minsan sa ating asawa sa loob ng church, yung kanyang kahinaan, hindi natin masyadong tinitingnan, hindi po ba? Yung kanyang mga flaws, hindi na natin masyadong pinapansin sapagkat mahal natin ang tao. Pwede natin siyang itama, pwede natin siyang sabihan, pero nagiging matyaga tayo sa kanya. O, mali yung ginawa mo. Baliwala na yun. Sige, ginawa mo ulit, mali yung ginawa mo. Pero, hindi nangangahulugan na ayaw na natin sa kanya, hindi po ba? Patuloy natin siyang pinagtsatsagaan. At napakagandang isipin mga kapatid na ang mensaheng ito ay ibinigay ng Diyos mismo sa kanyang iglesia.
Kaya sa loob ng church, mga kapatid, gusto ko maintindihan natin mabuti. Nagmamahal tayo at ine-exercise natin ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo matyaga sa bawat isa. Hindi maiiwasan ng kapatid natin ay may mga pasaway, hindi po ba? Kapag tulog ng tulog sa mensahe, gising naman tayo ng gising. Di ba? Paalalahanan, huwag kang matulog. O ang mga mata. Hindi po ba? Ang kahinaan ng bawat isa ay kailangang punan ng bawat isa. Kaya nga, ang pagsasabi, paano ba ginagawa ng Diyos na i-exercise ang mga gifts para sa iglesia? Bawat isa sa atin ay may kahinaan. Bawat isa sa atin ay may kakulangan. Ngunit ang kakulangan ko ay kalakasan ng isa sa kapatid. Ang kakulangan ko ay kapunuan ng isa sa kapatid. Kaya nga panagsama-sama bilang isang katawan, ito ay nagiging puno sa lahat ng bagay. Sapagkat ang bawat isa ay nagkakaloob sa kahinaang iyon. Love is not envy. Hindi seloso. Hindi nagsiselos. Ito nga yung mensahe ko kahapon nung tayo napunta ka na kay Larry. Umatin kami ng pasasalamat din ako kay Larry, dispedida ng kanyang mga anak kahapon. At ang isa sa verse na aking binasa ay Romans 12:15. To rejoice with those who rejoice. Di ba? So church, mahalaga na tayo maligaya sa achievement ng bawat isa sa atin. Ganon dapat tayo umaakto ng pag-ibig. Sa loob ng church, dapat walang inggitero sa kanyang kapwa-kapatid. Kapag ang isang kapatid ay binless, dapat makisaya tayo sa blessing. Kahit hindi tayo makihati, kahit hindi tayo hatian, kung ano yung tinanggap niya, masaya tayo para sa kanya. Tama po ba? Meron karamihan, makikita natin yung taong may inggitin, makikita mo sa mukha niya kung paano siya nagre-react. Yun ang totoo. Alam nyo, itong tunay na pag-ibig ng Diyos, ine-exercise talaga to sa loob ng church. Naintindihan natin, kaya nga ito yung instruction sa mga mananampalataya kung paano natin titingnan, kung paano natin pakikitunguhan ng bawat isa. Una ito bago ang ating tahanan. Kung ano tayo sa church, ganoon tayo magiging sa loob ng ating mga tahanan. Sapagkat naririto ang salita ng Diyos. Dito natin binubulay at inaaral ang salita ng Diyos. Dito tayo tinuturuan ang salita ng Diyos. At kung pinapractice natin ito sa loob ng church, mag-extend to sa loob ng ating tahanan. Kung paano natin pinatutunguhan ng ating mga kapatid sa loob ng church, mag-extend to sa loob ng ating tahanan. The best place para mag-exercise yung pag-ibig. At the same time, makasunod tayo sa greatest commandment ng Diyos to exercise that love is mismo sa loob ng ating iglesia. Dito, palagi kong nililinaw, hindi po feeling ang love. Di ba? Ang love na ito ay virtue, isang bagay na ginagawa kung paano dinescribe ni Paul. Hindi po ito damdamin. Kasi pag sinabing love, kailangan feel natin eh. Kapag hindi natin ma-feel, ayaw natin gawin. Ang feeling pa naman natin madaya. Kapag medyo ayaw mo ng hilat siya ng kasama mo, ayaw mo talaga. Ayaw kong kasama yan. At kapag ganoon, lahat ng pakikutungo mo sa kanya, hindi tama. Kasi ginage mo na siya eh. Di ba? Love is not envy. Also, love do not boast. Magkaiba kasi, envy at hindi boastful. Hindi mayabang. Sa church, walang payabangan. Kaya nga tingin nyo ang ating mga manggagawa, lahat naka-checkered, pare-pareho. Ewan ko kung nagkakataon lang.
Walang naka-Amerikana sa amin dito, di ba? Hindi naman bawal ang naka-Amerikana. Sa kultura ng mga Pilipino, kapag ikay nakitaan na aatin ka lang ng church, naka-Amerikana ka, naka-gel ang buhok mo, at tatad ka ng alahas, bilang pastor, may yabang yata ang pastor namin. Parang alangang-alangan sa amin. Hindi po ba? Kapag mayabang, ay gusto mo nakakaangat ka sa iba. Gusto mo pinagmamalaki mo yung bagay na meron ka. Kahit alam mo na yung mga kasama mo ay wala namang ipagmamalaking ganoon. Pinagyayabang mo mga bagay na meron ka na wala sila. At iyon ay hindi labing. Hindi po yun pag-ibig. Marunong tayo, dapat tayo makibagay sa mga kapatiran. Di ba yun nga yung isang aral natin doon sa Lord's Supper? Yung mayayaman, kung anong ulam na mga kapatiran mong walang kaya, magtiyaga kang kumain ng ganoon. Huwag mo igiit yung ulam mo. Kung gusto mo pa ng kainin yung ulam mo, magpaluto ka ng maraming ganyan, pakainin mo sila, pare-pareho tayo. Pero para ikumpara mo yung kinakain mo, more than sa kinakain nila, ano ulam mo, tatanungin mo pa? Ano lang ho, pritong galunggong. Doon ka na kumain sa akin. Bakit ano? Lechon ang ulam namin doon. Yun po ay isang bagay na hindi maganda. Marunong tayo makibagay, dapat. Hindi mayabang ang pag-ibig. Love promotes self-control. Yun yung sinasabing it does not insist on its own way. Napag-aralan natin yung self-control, hindi po ba? Yan ay tungkol sa liberty natin. Hindi naman yung tungkol sa pagpipigil na hindi na ako gagawa noon, hindi na ako pipigilin ko sa sarili ko. Hindi po. Ito ay patungkol kung paano natin ina-exercise ang ating liberty, ang ating kalayaan bilang mga mananampalataya. At dinaanan na natin to. Ginagawa nitong mga taga-Korinto na wala silang pakialam. As long na alam nila, hindi ako gumagawa ng masama, wala akong pakialam sa sinasabi ng mga kapwa ko o yung mga mahihina kong kapatid sa pananampalataya. Ang kanya lamang tinitingnan, hindi ako nagkakasala sa Diyos kasi wala naman akong ginagawang masama. Bahala kayong mag-judge kung anong gusto niyong isipin, pero ako, wala akong ginagawang masama. Hindi po, labing din yun. Hindi po. Pag sinabi nating self-control, dapat aware tayo at maingat tayo sa ating mga kalayaan. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam nating ikasasakit ng mga kapwa natin mananampalataya. Hindi mo pwedeng palagi igiit na ito ako. Paano gagawin ko? Ito ako. Di ba? Gusto mo ang buong church makisama sa iyo. Hindi po ganun. Hindi po labing yun. Dapat maging moderate tayo sa lahat ng bagay na meron tayo. Alam natin na wala tayong ginagawa ng masama, pero i-consider din natin yung feeling o yung pagtingin ng mga kapatid nating nakapaligid sa atin. At ang isa, love does not rejoice in wrongdoing. Wala tayong, sa iglesyang ito, sa church na ating kinabibilangan, lagi nating pinakikita na meron tayong salita ng Diyos na palaging panuntunan. Pag mali, mali. Kapag kasalanan, kasalanan. Kapag mali, hindi pwedeng igiit na tama. Hindi po ba? Hindi tayo nakikituwa sa ganoon. Hindi natin ito tinatanggap bilang mga mananampalataya. Mali ang mga bagay kung mali. Pero minsan, mahalaga rin na iniingatan din natin yung mga bagay na ginagawa ng kapatiran na gawin nating chismis sa loob ng church. Hindi po ba? Minsan, kapag ang isang tao ay nagkamali, i-judge na natin na sobra-sobra. Minsan ang kapatiran, kapag may nagawang kasalanan, para naman tayong kapag kasama natin, iniiwasan natin at ang tingin natin ay kala mo bang pagkarumi-rumi ng taong iyon. Hindi pong ganoon. Hindi rin nakita natin ng mali, hindi nga natin sinasabi, pero pinag-uusapan natin at nagchismismasin natin.
yung mga bagay na ginagawa nila mali. Pero hindi mo naman ito hindi naman to sa paraan ng pagpapahayag, kundi sa paraan ng private na pag-uusap-usap tungkol sa taong iyon. Yun po ay hindi. Actually, yung chismis, wrongdoing yun eh. Ano po? Kahit mali ang ginawa ng isang kapatiran, hindi natin pwedeng gawing topic sa usapan natin. Hindi po ba? Kung mali ang ginagawa ng isang kapatiran, pwede natin sabihin sa kanya kung apektado na tayo. Pero sa mga bagay na gano'n, kaya nga tayo may mga elder, ay para yon ay sa kanila lang natin ipagkatiwala. Hindi para pagchismisan. Panghuli, love always persevere. Palaging nagtsatsaga. Sa bagay na mahirap, sa bagay na madali, laging nagtsatsaga ang pag-ibig. At mga kapatid, only the Holy Spirit can sustain our love and help us grow. Tanging banal na Espiritu ang makapagbibigay sa atin para tayo magtyaga. Ang tao hindi matyaga. Tama po ba? At kapag hindi ka matyaga, walang pag-ibig yun. Sapagkat sabi ang pag-ibig ay matyaga. So kung hindi ka matyaga, hindi natin pwedeng sabihin ito'y pag-ibig ng Diyos na sumasa akin. Kasi hindi ako matyaga eh. Kapag may magandang nangyayari, masaya tayo, pero pag pangit ang nangyayari, wala na. Walang pagtsatsaga. Sa isa kahuling bahagi, Christian maturity is all about love. Sabi nga ng verse 10, but when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. At dito, sinasabi ni Paul, kung merong dapat pagsikapan ang isang mananampalataya, dapat ay ang pag-ibig. Hindi pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi yung mga spiritual na kaloob. Of course, kailangan natin gawin yan. Pero kung merong bagay na dapat tayong pagsumikapan na magkaroon bilang malagong mananampalataya, bilang maging malagong tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kung hindi pag-ibig. Pero dito, binigyan ni Paul ng isang halimbawa na dapat yung pagiging bata, di ba? Kasi does not Jesus say that we have to become children? Di ba? Yung sabi ni Jesus, kailangan manatili tayong bata para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Pero minsan, hindi po natin pwedeng ikawin ito rito. Ano po? Kailangan natin mag-grow. Baka sabihin nyo, yun ang sabi ng Panginoon, kailangan maging bata. Ang sinasabi po rito, yung childlike faith, no? Yung pananampalataya. Hindi dapat maging bata forever. Kailangan nating mag-grow. Saan po tayo mag-grow? Saan tayo dapat lumago? Sinasabi ng Panginoon na hindi tayo dapat manatiling bata, dapat tayo lumago sa kanyang mga salita. Tama po ba? Pero, knowledge that not necessarily equal maturity. Hindi porket marami kang kaalaman, ay mature ka na nga. Naintindihan po natin? Kailangan nating matuto. Kailangan nating lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos. Pero hindi basihan
ang ating nalalaman para sabihin tayo malago. Kung ang mga bagay na ating nalalaman ay hindi naman kinakikitaan ng pag-ibig. Mas marami tayong naunawaan, mas lalo tayong nagiging labing. Naintindihan po natin? Mas marami tayong naiintindihan, mas lalo mo na-exercise natin yung pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi yun naman ang purpose ng ating mga karunungan. Para makuha natin, marating natin yung nais ng Diyos sa atin. Ang lumago sa pag-ibig natin katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pagtatapos, as gusto kong pakinggan natin lahat, the goal of our Christian life is to love like Christ. Yun yung Christ-likeness. Ha? Pag sinabi natin, kawangis ka ni Kristo, kailangan meron kang pag-ibig ng katulad ng kay Kristo. Hindi mo iniibig ang iyong sarili. You deny yourself. Ganon ang pag-ibig ni Jesus Christ. Ang pag-ibig ni Jesus Christ, kahit mamatay ako for the sake ng aking mga kaibigan, handa kong ibigay ang aking buhay. Ang pag-ibig ni Jesus Christ hindi nang humihingi ng kapalit. Ang pag-ibig ni Jesus Christ ang nakikinabang yung taong kanyang iniibig. Selfless love. At ang goal ng ating Christian life is to be love like Christ. To love like Christ. At ito ang purpose ng ating sanctification. Pagkatapos tayong maborn again, bakit tayo dinala ng Panginoon sa loob ng kanyang church? Bakit sinasabi palagi na salita ng Diyos na kailangan we belong to one body? Di ba? Paano tayo nililinis ng Diyos? The more we love like Christ, the more we flee from sin. Naintindihan natin? The more na tayo umiibig, nagiging benepisyo niyan, nakakaiwas tayo sa kasalanan. Tama po ba? Kaya nga, nung pinikli ng Panginoon ang kanyang 10 utos, ang kanyang pinagtuunan ay pag-ibig. Sapagkat kapag tayo umibig, may iwasan natin ang magkasala. Sapagkat lahat ng ating gagawin ay may kalayaan. Ngunit kailangan lahat ng yan ay sa pamamagitan ng pag-ibig. At sa aking pagwawakas, ang pag-ibig na yan, ulitin ko, ay hindi natin mapalalago sa pamamagitan ng sarili nating lakas. But the Holy Spirit develops that kind of love in us para tayo makasunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng iyong pag-ibig sa amin. Tunay nga sinasabi ng iyong mga salita na bago pa kami umibig, kayo po ang unang umibig sa amin. Tunay nga po, Diyos, na sa lahat ng aming pakikipagkasundo, sa lahat ng aming pakikipagrelasyon, ang aming starting point upang ito'y lumago, walang iba kung hindi ang pag-ibig mo, aming Diyos. Wala pong lalagong relasyon, wala pong lalagong pag-ibig kung hindi po ito magmumula sa inyo. Kaya po, salamat dahil ang katotohanan ito ay binahagi mo po sa amin. Patuloy nawa kaming makalakad sa naisin mo, Panginoon, para sa aming buhay pananampalataya. Sa aming paglilingkod, palagi pong ipaalala mo sa amin na ang bawat paglilingkod ay walang kabuluhan kung hindi po magmumula sa pag-ibig ni tinanim mo po sa amin. Dalangin ko po sa aming paghakbang, patuloy nawa na nasain namin na huwag magsawang umibig sa inyo at sa aming kapwa. Maging matyaga sa aming pag-ibig. Salamat po sa katotohanan nito, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa inyo sa mga pagpalang aming tinanggap.
Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.